Hello everyone, I'm the Pastor Tamaka, Apostolic Believers of Christ International, Bishop Salmian. The program like is share, subscribe, and post notification bell for update every day the new videos. Thank you so much. God bless us all. Good morning everyone. Blessed be the name of the Lord Jesus Christ. To God be the glory, because His mercy endureth forever. Magandang umaga po sa lahat, sa ating mga viewers, listeners dito po sa ating YouTube channel, sa Facebook. Naway ang kapayapaan at habag diyan ng Diyos ay sumasa atin sa magitan ng ating Panginoon Hesus Kristo. Na ito piling ko, Pastor Tamaka, Apostolic Believers of Christ International. Mga kapatid, sa bawat araw ating pasalamatan ating buhay na Diyos sa kanyang kabutihan. Hindi po tayo pinabayaan ng Diyos, patuloy po tayong ginagabayan at binigyan tayo ng pagkataon upang na magkaroon tayo ng pag-asa tungo ng kaligtasan. Ito mga video mga batid na ating ginawa natin ito para po tayo magkaisa po sa kalatian na ating Panginoon. Tandaan po natin na bago pa tayo pinanganak dito sa libutan ay hinirang na po tayo ng Diyos. So yun po mga kapatid, siguro natin alam, kaya pinapaalam ito ng Diyos para wag po tayo magpatuloy sa ating kasuwailan, na mamuhay tayo ng matuwid para po tayo po magkakaisa ng pag-aasa nito. Hindi po lahat na umasa ng kaligtasan ay makamit ito, dahil po hindi po lahat ng tao ay mayroon pananampalataya. Pero nais ang Panginoon na lahat ng tao ay maligtas. Kaya lang ang tao po ang hindi po nagkaroon ng pananampalataya. Yung pong dahil mga kapatid, marami talaga tayong napakinggan ng salita ng Diyos, pero hindi po natin binigyan ng pagkataon, dahil po sinabi ng Biblia talaga na hindi po lahat ng tao ay mayroon pananampalataya. So ito mga kapatid ang sinabi ng Panginoon dito po sa banal na aklat. Ayon po sa sulat ni Apostol Pablo sa 2 Thessalonians chapter 3 verse 2, na hindi po lahat ng tao ay may pananampalataya. Kaya ang ginagawa natin, pinapangaralan po natin ang salita ng Diyos, dahil po mula pa ng pasimula ay hinirang na tayo ng Diyos. Hindi pa ginawa sa libutan ay pinili na po tayo maging anak niya. So yun po ang plano ng Diyos sa atin, na bago tayo pinanganak na matulad tayo ng kanyang anak. So kaya mga kapatid, ito talaga ay sinasalisihan ng kasulatan, pinapangaralan natin ng kasulatan para malaman natin na ito pala ang nais ng Panginoon, na noon pa lang, na bago tinatagal sa libutan, alam na po niya maging anak niya. Kasi hindi po lahat nagkaroon ng pananampalataya, pero alam ng Diyos kung sino maging anak niya. At alam po natin na nais ng Panginoon lahat ng tayo maligtas. So yun po mga kapatid ang plano ng Diyos sa buhay natin. Kaya sa bawat araw talaga ay tinuturuan po tayo ng tama na pumuhay, para na matuto tayo sa tamang pumuhay sa bawat araw, para hindi po tayo maparusahan. Dahil po nahayag na po ang biyaya ng Diyos sa atin, ay isinusugo po niya ang kaisa-isang anak dito sa libutan, ang ating Panginoon Hesus Kristo, upang na lahat sumampalataya hindi mapahamak, kundi lahat magkaroon ng buhay na walang hanggan. So yan mga kapatid, talaga ang plano ng Diyos sa atin, kasi ang kamatayan ng Panginoon para po sa lahat. Now ayon po sa John 3:16, na ganoon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. At dahil sa pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, isinugo niya ang kaisa-isang anak, upang ang lahat ng sumampalataya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So ganoon po ang plano ng Diyos. Kaya lang sinabi ni Apostol Pablo sa 2 Thessalonians in chapter 3 verse 2, na hindi po lahat ng tao may pananampalataya. So yun po ang dahilan mga kapatid, na mayroon talaga maiwan kung mapahamak sa mga taong hindi sumunod ng Ebanghelyo ng ating Panginoon Hesus Kristo. Parusahan sila ng parusa walang hanggan. Ayon po sa 2 Thessalonians in chapter 1 in verse 8 up to 9. Now alam natin na ang ating Panginoon Hesus Kristo ay naparito at inalay niya ang kanyang buhay sa taas ng cross para po tayo talaga mapawalang sala. Kaya lang
Yan talaga sinabi ng Biblia na hindi po lahat talaga ay nagkaroon ng pananampalataya. Kaya tama ang sinabi niya sa Matthew 24 verse 40-41, dalawang lalaki sa uma, isa kukunin, isang maiwan, at dalawang babae sa galingan, isa kukunin, isang maiwan. Kasi alam na po ng Diyos kung sino talaga ang magiging anak niya. Kaya paano tayong anak ng Diyos kung sumampalataya tayo at tanggapin natin ang pangalan ng ating Panginoong Kristo? Ayon po si John 1 verse 12. Sa lahat ng tumatanggap at sumampalataya sa kanyang pangalan ay binigyan ng Diyos ng kapangyarihan maging anak sila ng Diyos. So kung mananampalataya lang po tayo at tanggapin natin ang kanyang pangalan, so totoo po ang sinabi ng Biblia is John 1 verse 12. Sa lahat ng sumampalataya at tumanggap ng kanyang pangalan ay binigyan sila ng Diyos ng kapangyarihan maging anak sila ng Diyos. So yan mga kapatid, pero alam na po ng Diyos kung sino maging anak niya o sino maging Israel. Kaya noon pa lang. So ngayon mga kapatid, pinapaalam po ng Diyos na talagang tayo pala ay hindi po tayo ipinanak sa liputan na para sa impyerno. Ipinanak tayo sa liputan para po sa kanyang kalwalhatian. Sapagkat sinabi niya mga kapatid doon sa Isaiah 43:21 na linalang ko ang tao para sa akin. So hindi pa linalang po si Adan si Iba para sa dyablo. Nalinla po lang ng dyablo si Adan si Iba. At yun po ang dahilan ngayon na mamatay tayo. Dahil po na ating ninuno si Adan si Iba, nalinla talaga ng dyablo. Now hindi po nakaiwas ating ninuno si Adan si Iba, nalinla ng dyablo, at ngayon ganun pa rin ang dyablo. Nanilang pa rin siya sa mga anak ng Diyos. Mga kapatid, naging anak na po tayo ng Diyos sa ating pagtanggap ng kanyang pangalan. Sa nabautismo na tayo, napatawa na tayo sa ating mga kasalanan, at pinagkalob na po sa atin ang Espiritu Santo. Ito mga kapatid, ang siyang nagtuturo sa atin. Na sinabi ng Biblia mga kapatid, dito po sa 8:29-30, dito po sa Roma, maliwanag po dito mga kapatid. Sapagkat alam na ng Diyos noon pa man kung sino-sino ang kanyang magiging mga anak, at sila'y itinalaga niyang matulad sa kanyang anak na si Jesus, para siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. So maliwanag po na sinabi, sapagkat alam ng Diyos noon pa kung sino-sino ang kanyang magiging anak. So magiging anak. So isinulat sa libutan, alam na po, noon pa ha, noon pa. So napakaganda po ng plano ng Diyos. Tandaan po natin, wala pong maisilang sa sinapupunan ng ina kung hindi kalooban ng Diyos. So dahil po na kalooban ng Diyos na isilang tayo sa libutan na ito, tandaan po natin, may plano po ang Diyos, may purpose po ang Diyos sa buhay natin. Minsan po ang tao lang iba ang purpose ng buhay nila. Pero ang purpose ng Diyos ng buhay ng tao, magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Sapagkat noon pa lang na ginawa na po si Adan, si Iba, walang kamatayan sana na ating maninuno. Namatay lang po tayo dahil po nalinla po ng dyablo si Iba at saka si Adan. Tandaan po natin na unang nilila ng ahas si Iba bago si Adan. Isa 2 Corinthians chapter 11 verse 3 na hindi po si Adan ang nadaya, si Iba po ang nadaya at bago po si Adan. Kasi binigyan na po ni Iba si Adan ng pagkain na itong bunga ng kahoy at nakakain talaga si Adan at pareha tayo mamatay ngayon. Dahil po sa nagawa ni Adan, Iba, so naging sumpa ang lupa. Imbes kay pagpapala sana, naging sumpa po ang naranasan natin. Ibig sabihin, wala sana tayong kamatayan, pero dahil po sa ginawa ni Adan si Iba, namatay tayo. Tama sinabi sa Pablo sa 1 Corinthians in chapter 15:21-22. Dahil sa ating ugnayan kay Adan, lahat tayo mamatay. Sa ating ugnayan kay Kristo, lahat tayo mabuhay. So ganun mga kapatid. So tandaan po natin, itong ating panahon ngayon, napakatindi na po ng mga pangyayari ng sanlibutan, inigmaan, salot, may gutom, may bagyo, may tsunami, may lindol. So ito po mga kapatid, palatandaan lang po ng pagbabalik ng Panginoon. Now, para po tayo maging kapatid ng ating Panginoon Kristo, balikan natin ang Roma chapter 8:29-30. Sapagkat alam na ng Diyos noon pa man
kung sino-sino ang kanyang magiging mga anak. At sila'y itinalaga niyang matulad sa kanyang anak na si Jesus, para siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. So, tama, kasi ang kanyang panganay, Kristo na parito, na nagpapako sa itaas ng cross, para tayo na sumunod din ng yapak o pamumuhay ni Kristo, maging kapatid tayo. Siya po ang panganay at tayo mga kapatid. Sino po mga kapatid? Mga kapatid na ating Kristo, tayo po yan, naging masunurin po sa ating Diyos Ama. Sapagat siya po ang panganay, sinugo ang kaisa-isang anak, ang kanyang panganay na anak, at naging kapatid tayo sa ating pagiging masunurin. Kapatid, naging kapatid tayo sa ating pagiging masunurin sa ating Panginoon. Now sa verse 30. Kaya nga ang mga taong pinili ng Diyos noong una pa ay tinawag niya para maging kanyang mga anak. At ang mga tinawag niya ay itinuring niyang matuwid. At ang itinuring niyang matuwid ay binigyan niya ng karangalan. Ang pag-ibig ng Diyos. So, napakaganda po na plano ng Diyos. Kaya hindi po tayo pinabayaan. Kasi alam na po niya sino ang maging anak niya noon pa man. So alam na po ng Diyos, sila tayo sa libutan, naging Israel po tayo, tayo magkasalanan po tayo. Pero hindi man tayo pinabayaan ng Diyos sapagkat kagustuhan po natin yan. Hindi kagustuhan ng Diyos na maging magkasalanan ng tao. Kagustuhan ng Diyos, maging matuwid po tayo. Kaya tinuruan po tayo ng Diyos para po naging matuwid. Pero kaya lang, ang tao na po humanap ng sariling katha para po magkasala. Yan noon pa man, alam na po ng Diyos sino maging anak niya. Kasi ang mga Israel talaga, kaya po ating pamuhay sa kaswailan, so may pag-asa pa tayo habang buhay pa tayo. Nakasabi po sa Ecclesiastes, mga kapatid, City 29, pakinggan natin. Ito po sinulat ni Haring Solomon sa Ecclesiastes, mga kapatid, sa City 29, napakaliwanag po dito na ang gusto ng Panginoon matuwid ang tao, pero ang tao na po mangarap ng sarili nilang kata para maging masama. Pakinggan natin City 29, dito po sa Ecclesiastes. Higit sa lahat, ito ang nalaman ko. Ginawa ng Diyos ang tao na matuwid, pero nag-iisip ang tao ng maraming paraan para maging masama. So ikaw na nag-iisip ng paraan. Pero ang Diyos, gusto ng Diyos matuwid tayo. Ang problema, tayo na pumunta ng paraan para makasalanan po tayo. So kahit gano'n pa man, kahit makasalanan pa buhay natin, tinuturuan pa rin tayo. Pinapakilala pa rin ng Diyos na noon pa lang, alam ng Diyos na maging anak pa rin tayo niya kahit sa ating pagkamakasalanan, sapagkat ibinuhis po ng buhay, ang buhay ng anak niya sa itaas ng cross para magpatawad po tayo. So yun na po mga kapatid ang dapat palagaan natin. Huwag na tayo magpa-alipin ng sanlibutan. Dahil alam po natin ang plano ng Diyos sa tao na gusto ng Diyos matuwid ang tao. Pero ikaw lang humarap kasi ng sarili mong katha. Ibig sabihin, tinuruan na tayo ng katotohanan at na upang maging matuwid tayo, tayo na mismo kasi humat ang paraan na maging makasalanan po tayo. Higit sa lahat, ito ang nalaman ko. Ginawa ng Diyos ang tao na matuwid, pero nag-iisip ang tao ng maraming paraan para maging masama. Yan pong dahilan, naging masama tayo kasi yun pong paraan natin, no? Paraan natin na talaga yun ang gusto natin. Pero ayaw ng Diyos talaga, no? Ayaw ng Diyos sana ng Panginoon na maging magkasalanan, sapagkat alam na po ng Diyos, pag tayo magkasalanan, impyerno po ang punta natin. So, pero ang sabi ng Panginoon, alam na po niya kung sino maging anak niya. So, dahil po tayo gusto ng Diyos maging anak niya, tinuturuan na tayo ngayon para maiwasan ang ating pagkasala at mamuhay tayo ng mapayapa. So, yun po ang nais ng Panginoon. So, kung ikaw gusto mo hanggang ngayon, ganoon talaga ang gusto mong gawin, so gawin mo. Kasi ang Panginoon, nagbigay din sa atin ng panahon kung gusto mo yan. Yan ang gusto mo talaga. Pero ang sabi po sa pahayag, in chapter 22, in verse 11 to 12, pakinggan natin. Ganito po ang sinabi ng Panginoon, 22:11 to 12. Pakinggan natin ang sabi ni Apostol Juan sa kanyang sulat. Ang masama ay magpapakasama pa, at ang marumi ay magpapakarumi pa. Pero ang matuwid ay magpapakatuwid pa, at ang banal ay magpapakabanal pa. Sinabi ng Panginoong Hesus, "Makinig kayo, malapit na akong dumating. Dala ko ang aking gantimpala para sa bawat isa.
ayon sa mga ginawa niya. Ako ang Alpha at ang Omega. So, ganoon mga kapatid. Ang masama, magpakasama pa. Gusto mo yan Ang marumi, magpakarumi pa. Gusto mo kasi marumi. Pero ang matuwid ay magpakatuwid pa. At ang banal ay magpakabanal pa. Darating ako. Parang mangnanakaw. Magtatagal. Magbigay na po ng ganting pala ang Diyos sa atin. So, huwag naman mga kapatid na sayangin lang natin ang pagkataon na ito. Ayaw ng Panginoon talaga. Ganun na lamang ang ating buhay sa libutan. Patuloy pa tayo na gumagawa ng kasamaan na alam na po natin, alam ng Diyos na maging anak po tayo niya. Kaya ayaw ng Diyos na alis na libutan tayo na tayo maging anak niya. So ganyan po kabuti, ganyan po kaganda po ng plano ng Diyos sa atin. Pero kung magpatuloy kayo sa pagiging masama, tuluyan ka talaga mga kapatid. Tuluyan ka talaga na papunta sa impyerno, sapagkat kung anong tinatanim ng tao, yan din ang kanyang anihin. So ganun lang mga kapatid, kung magtanim ka ng masama, so masama anihin natin. Kaya sabi ng Panginoon, sulat Apostolon sa Payag 22:11, na ang masama magpakasama pa, ang marumi magpakarumi pa, at ang matuwid magpakatuwid pa, at ang banal magpakabanal pa. Darating na ako na inyo nasahan para magnanakaw. Dala ko na ang ating pala upang ibigyan ang bawat gawa ng tao, mabuti man kung masama. Kapatid, maraming paraan ng Diyos. Itong YouTube channel, itong Facebook, akala siguro natin na ito nakakatulong sa ating pangailangan. Hindi po makapit dyan lang po tayo binigyan ng Panginoon ng pagkataon. So marami po ang paraan ng tao sa Facebook, sa YouTube channel, na minsan din hindi nakakabuti sa paningin ng Diyos. Pero sinilig po tayo ng Diyos na itong Facebook, YouTube, ginagamit natin para po sa ikabubuti nating kaluluwa, para po sa ating kaligtasan. Kaya lang kung ito'y sayangin natin at ipalagan ito, so tayo na po mananagot sa Panginoon. Pananagutan po natin itong mga salita ng Diyos na ating napakinggan, dahil po ang hatol natin, itong salita ng Diyos na ating napakinggan. So yan po siya nasabi dito sa John in chapter 12:48. Ganito po mga kapatid na sinabi ng Panginoon dito po sa John in chapter 12:48, na meron hatol sa atin, no? Hindi po ang hatol po ang anak ng tao, ang hatol po ang salita ng Diyos na atin napakinggan. May ibang hahatol sa ayaw tumanggap sa akin at sa aking mga aral. Ang mga salitang ipinangaral ko ang hahatol sa kanila sa huling araw. Mga kapatid, tandaan po natin, ito po ang hatol natin sa huling araw. Itong salita ng Diyos na ating napakinggan. Napili ka lang ngayon. Tanggapin mo talaga ang salita at gawin mo, o ito'y baliwalain mo. Mga kapatid, alam na po natin kung ano napakinggan natin na aral ng Diyos, itong hatol sa atin. Kapag ang gawa natin na salungat sa Panginoon, hatolan tayo ayon sa ating ginagawa. Now, ano man gawin natin ngayon? Now, noon pa man, ayon po sa ating givers, alam na po ng Diyos kung sino maging anak niya at maging kapatid tayo ng ating Panginoon Kristo bilang panganay niya. Kasi isinugo niya ang kanyang panganay na anak upang sumampalataya hindi mapahamak at kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Na sino ba ang kapatid na tinutukoy sa Biblia? Pakinggan natin sa John o sa Mateo chapter 12 in verse 49-50. Pakinggan natin ito mga kapatid ha. Ito po ang sigurado na malaman natin kung sino tinutukoy na kapatid ng ating Panginoon. 12:49-50 sa Mateo. Tinuro niya ang mga tagasunod niya at sinabi, "Ito ang aking ina at mga kapatid, sapagkat ang sino mang sumusunod sa kalooban ng aking Ama sa langit, ang siya kong ina at mga kapatid." Ayan po mga kapatid, maliwanag po talaga. So, hindi mahirap. Paano masiguro natin maging kapatid tayo ng Panginoon Kristo? Para kung nakatayo na po sa kanan ng Diyos, ay tayo din makapunta doon sa kanyang kinaroroonan. So, tinawag tayo mga kapatid na naging masunurin niya sa ating Diyos Ama at ina at kanyang ina. Kasi hindi po inangkin niyang ina niya sa labas, na sinabi dito sa 46 mga kapatid, na habang salita, dumating ang kanyang mga kapatid na naghihintay doon sa labas. Sinabi po ng kanyang tagasunod. Habang nagsasalita pa si Jesus sa mga tao, dumating ang ina niya at mga kapatid.
Naghihintay sila sa labas at gusto nila siyang makausap. May nagsabi sa kanya, "Nasa labas po ang inyong ina at mga kapatid at gusto kayong makausap." Sumagot si Jesus, "Sino ang aking ina at mga kapatid?" Itinuro niya ang mga tagasunod niya at sinabi, "Ito ang aking ina at mga kapatid. Sapagkat ang sino mang sumusunod sa kalooban ng aking Ama sa langit, ang siya kong ina at mga kapatid." Amen. So, to God be the glory. Napakaganda po na mensahe ng Diyos para po sa atin. Sana po na wag natin hayaan na dahil po sa relihiyon, tradisyon, doktrina, lituntunin sa ating katagalan, sa ating pagbasa ng Biblia, iba kayo na po ating inasahan, hindi natin alam paano maging kapatid tayo ng Panginoon, paano po tayo maging anak ng Diyos. So, kasi ang sabi na ating keepers, noon pa lang, alam na po niya ang magiging anak niya. Now, sino po magiging anak niya? So, confirm po mga kapatid, biblical natin, maging anak lang po tayo ng Panginoon kung tayo po ipanganak muli sa magitan ng tubig at espiritu. So, yun po mga kapatid, ang sinabi niya kay Nicodemo, na maliban ng tayo ipanganak sa tubig sa espiritu, hindi siya makapasok sa kanilang langit. Saan ibig sabihin mga kapatid? Ipinanganak sa tubig sa espiritu. Ang tubig, naglarawan ng bautismo, at ang espiritu, salita ng Diyos na tinanggap natin, ito po ang ating sinampalatayanan. At dahil po sa mapalataya tayo, ay nagpabautismo tayo. Kasi ang sabi sa Marcos in chapter 16:16, "He who believe, it is baptized, will be saved." So ang sumampalataya mabautismohan ay maliligtas. Now, ano ang sampalatayan natin? Ang salita ng Diyos. At ang sumampalataya po tayo, sinasama natin ng bautismo. Dahil pinangaral po natin totoo, nagpatawad natin kasalanan, ang pangalan po ng Panginoon Kristo sa magitan po ng bautismo. At dahil sumampalataya po tayo sa aral na yan, nagpabautismo po tayo. Ako dati din, hindi ko alam yung ganun pala ang plano ng Diyos. Hindi ko alam na ako pala ay mayroong kabahagi maging anak ng Diyos. So dumating ang panahon, ng 30 na po ako, ay pinagkaloob ng Diyos, nakilala ko ang Diyos, at mayroong salita na napakinggan sa bigat po ng mga aral ng Panginoon. Itong bautismo pala ng kapatawad na ating makasalanan, at ako'y nagpabautismo. Sapagkat sumampalataya po ako, totoo talaga ang salita ng Diyos na sinabi po sa Acts 2:38 na repent, everyone of you baptized in the name of Jesus Christ for the remission of your sin, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. So yun po mga kapatid, araw po ng Apostol Pedro sa araw ng Pentecost na nagkaroon na po sila ng Holy Ghost. Kaya ako po sumampalataya, nagpabautismo po ako from 2003, September 30, 2003, nagpabautismo po ako ng edad po ako ng 30, no? Kasi 73 po ako isilang. So nang 30 na po ako po nagpabautismo sa magitan po ng lingkod ng Diyos, na ako po sumampalataya ng aral na ang kapatawaran pala wala sa reliyon, wala sa ating panampalataya. Ang kapatawaran na sa pagtanggap ng bautismo sa pangalan po ng ating Panginoong Kristo. Ayun po mga kapatid, ating ginagawa, nagpabautismo po tayo para maging anak tayo ng Diyos. Kasi yun po, diyan tayo ipinakmuli sa tubig sa Espiritu, sumitan ng bautismo. Kasi ang tubig laro ng bautismo at ang Espiritu Santo, ito po ang salita ng Diyos na tinatanggap po natin. So diyan tayo pinanganak muli. Dati po tayo makasalimutan, dati tayo patay tayo sa paningin ng Diyos, makasalanan po tayo. Pero nakamta natin ang habag ng Diyos, ay nabautismo tayo dahil po na upang iharap ang iglesia ng Diyos sa kanyang harapan na walang dungis, walang kapintasan, walang kulubot o ano paman na sabihin natin nakakarumi po sa paningin ng Diyos. Dahil po sinabi po ni Apostol Pablo, Ephesians chapter 5, 25-27, na mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong mga asawa tulad ng pagmamahal ni Kristo sa kanyang iglesia, at ito ay hinugasan niya sa pagitan ng bautismo ng tubig at ng salita ng Diyos. Paiharap na iglesia ng Diyos sa kanyang harapan na walang dungis, walang kapintasan sa kanyang paningin, walang dungis. So ganun tayo. Kasi tayo po iglesia ng Diyos, tinutugan manampalataya ayon po sa 1 Timothy in chapter 3:15. Na sabi sa Pablo kay Timoteo, kumantala man ako sa aking pagdating, alam mo na paano mo ingatan ang pamamahala sa mga pamilya ng Diyos, sa bahay ng Diyos. Na tayo manampalataya, ang iglesia ng Diyos na buhay
ang haligi ng katotohanan. So tayo po yan mga kapatid, ang totoong iglesia ng Diyos. Hindi pa sinasayang ang panahon habang sa mayroong hininga pa tayo na tinuturuan tayo ng Diyos para matuto tayo sa tamang pamuhay. Hindi po tayo paparusahan sa araw ng pagparito ng Panginoon. Magkamit po tayo ng tunay na kaligtasan. So naman nais natin siguro mga kapatid na tayo talaga ay mapunta sa impyerno. Pero mapunta sa impyerno ang tao kung ang tao lang po nasusunod, hindi po ang Diyos. 7:21 sa Mateo. Hindi lahat tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay makapasok sa karinang langit, yung sumusunod lang ng kalooban ng aking Ama na sa langit. Kaya kung sunod natin, tama si Kristo mga kapatid, in Matthew chapter 12, 49-50, itinuturo niya ang kanyang tagasunod, ito aking kapatid at aking ina. Siya na sumusunod ng kalooban ng Diyos na aking Ama na sa langit, siya aking kapatid at aking ina. So hindi mahirap ang ating kibos mga kapatid. Sa Romans chapter 8:29, naalam na po ng Diyos kung sino magiging anak niya at matulad ng kanya anak na panganay na si Kristo at tayo maging kapatid. So mga kapatid, hindi po mahirap intindihin ang Biblia, hindi po mahirap malaman paano tayo maging anak ng Diyos kung sundin natin direksyon ng Biblia. Hindi po ito sa aking karunungan, hindi po ito aking pumataas, hindi po tayo nanira nating kapwa ng palataya, kapwa pastor, kapwa po na tagapagturo. Ang ating ginagawa, dagdag kaalaman, napaghandaan po natin tunay na aral, ito po yung magpalaya po sa ating katotohanan. Sapagkat mga kapatid, na sinabi si John 8:32, in you will know the truth, and the truth shall make you free. Malaman katotohanan, ang katotohanan palaya po sa atin. Yung po ang pag-asa natin mga kapatid, katotohanan. Marami nagturo ng Biblia, pero i-compare natin sa ating natutunan, ating napakinggan. Kung may kaibahan man, dapat lang siguruhin natin kung hindi pa iba sa apostol, sapagkat kung mag-iba sa apostol ang aral, sumpa po ating kantungan. Maliwanag mga kapatid sa Galatians chapter 1, verse 7 up to 9, na wala na ibang magandang balita sinabi ko sa inyo, sapagkat maraming mga tao na sinisira lang, binabaluktot lang ang aral tungkol kay Kristo. May mga tao ng gulo sa inyo na binabaluktot ang Ebanghelyo tungkol kay Kristo. Totoo mga kapatid, sapagkat si Kristo ginawang tao lang, si Kristo ginawang anak lang. Pag sabihin natin si ang Diyos Ama, ayaw na po lang maniwala. So, yan mga kapatid, ginugulo lang isipan natin. Kaya dapat na sa ating katotohanan, guluhin man tayo ng mga kasinungalingan, hindi po tayo matatalo sapagkat ang katotohanan siya magpapalaya po sa atin. So anumang reliyon, samahan, tradisyon, doktrina, at tuntunin na sanlibutan, hindi po tayo maligaw, hindi po tayo maakit anumang karunungan na nasa kanila, sapagkat ang Espiritu ng Diyos walang makatumbas na bigay po sa atin. So sana mga kapatid, hanggang sa panahon na ito, buhay ang pag-asa natin. Huwag natin hayaan umasa lang tayo ng relihiyon, doktrina at tuntunin, karunungan ni pastor, ni father, brother, sister. Asahan natin na nasa atin ang Espiritu ng Diyos, nagtuturo ng katotohanan. Sa Espiritu ng Diyos ay tumutulong ito sa atin. Sa Romans chapter 8:26, tinutulungan tayo ng Espiritu Santo sa ating kahinaan. Kaya kung walang Espiritu Santo, walang tutulong sa ating kahinaan. Tanda po ang dyablo, kapag humihina na po tayo sa panampalataya, aatraka na po ang dyablo, kasi madali po tayong tumbahin. Tanda po natin Kristo mga kapatid sa Matthew chapter 4 verse 1 at 10 na nagkaroon po siya po yung Kristo po ng panghihina dahil po siya nag-ayon, nagutom po siya. Kaya dumating ang dyablo, ang sabi itong bato gawing tinapay. Kung hindi po nagawa po tinapay sa sinabi ng Panginoon, hindi lahat ng tao mabuhay sa tinapay lamang, mabuhay din sila sa salita ng Diyos lubos sa kanyang bibig. Ibig sabihin, ito po isang panahon na Kristo talaga naramdaman niya ang gutom at alam ng dyablo na siya ay anak ng Diyos at talagang kanyang tinutukso. Itong bato gawing tinapay, po dahil may counterpart po ang Panginoon dahil anak siya ng Diyos, alam po niya na ang Diyos lang po dapat sundin, hindi po ang dyablo. Kaya kinambitan siya ng dyablo ng Biblia, sabi ng kasulat na nga, magpakahulog ka, sapagkat nakasulat din na ingatan ka ng kanyang mga anghel at kailanman ang iyong mga pa hindi magpapasapid sa bato. Hindi isunod ng Panginoon kahit nakasulat sa Biblia, dahil Diyos lang po ang dapat sundin. Kaya kahit mga tao ngayon nagtuturo ginamit ng Biblia, dapat ang sundin ang katotohanan, huwag ang sinungalingan. Sa pangatlong panahon na sabi sa Matthew chapter 4, 9 up to 10,
na pinapakita ng Diablo sa Panginoon Kristo ang lahat ng kaharian sa buong sanlibutan. Ang sabi ng Diablo, lahat ito bigay ko sa iyo kung sumamba ka sa akin. May counterpart ng Panginoon, nakasulat din, Diyos lang ang dapat mong sambahin at siya lang mong paglingkuran. At umalis ang Diablo at hindi talaga natalo ang anak ng Diyos. Dahil tayo mga anak ng Diyos, hindi po tayo kaya taluhin ng Diablo dahil ang anak ng Diyos, protektado ito ng Diyos. Sabi po sa 1 John 5:18, na ang mga anak ng Diyos, hindi kayang gagalawin ng Diablo. So, sabihin natin na tayo po ay tuksuin ng Diablo, pero hindi tayo kayang tuksuin sapagkat alam natin na tukso galing sa Diablo. Pagsubok po, kaya-kaya natin sapagkat alam natin na pagsubok galing sa Diyos. Pero ang pagtukso, ang tukso mga kapatid, mapagtanda po natin kung wala ang Diyos, sigurado, matutukso po tayo ng mga bagay sa sanlibutan. So, dahil po anak tayo ng Diyos, ang totoo, na tayo mga anak ng Diyos, hindi po tayo galawin ng Diablo. Bakit? Protektado tayo ng salita ng Diyos. Protektado tayo ng kapangyarihan ng Diyos mga kapatid. 1 John 5:18, pakinggan natin ang sinabi ng Biblia. Alam nating ang sinumang naging anak ng Diyos ay hindi na nagpapatuloy sa kasalanan. Iniingatan siya ng anak ng Diyos at hindi siya maaaring saktan ng Diablo. Amen. Kahit na po ang sanlibutan ay alipin ng plan ng Diablo, pero dahil anak tayo ng Diyos, hindi po tayo kayang galawin ng Diablo. So, tuksuin man tayo, alam natin ng pagtukso, alam natin ang tukso galing sa Diablo, at hindi tayo nagpadala ng tukso dahil gawa ng Diablo. Pero ang pagsubok, alam natin pagsubok, kapatid, galing sa Diyos. Kaya mananaig po tayo, kasi ayaw ng Diyos susubukin tayo, hindi natin kayang, mga kapatid, lagpasan. Ayon po sa 1 Corinthians chapter 10 and verse 13, walang mga pagsubok na naranasan natin, hindi naranasan ng ibang tao, tapat ang Diyos. At kung may pagsubok man darating na hindi natin kaya, siya hanap ng paraan para malagpasan natin at makatayo tayo sa mabigat na mga pagsubok. So mga kapatid, ito po mensahe ng Diyos. Sana po wag natin baliwalain. Kunting panahon na lang ang buhay natin sa libutan ay magtatagal. Ayaw ng Diyos na mapahamak tayo sa araw na ating kamatayan, na pagdilat na ating kaluluwa, yung dako na ating hinihintay, na akala natin paraiso, yun pala ang kaparusahan. Huwag sana mga kapatid, tanggapin natin katotohanan, marami pa tayong pagkukulang sa Panginoon sa mga panahon na ito. Ayaw ng Diyos talaga, hatulan tayo ng parusa, mahal na mahal tayo ng Diyos. Ayaw ng Diyos ang kanyang pagmamahal ay hindi po natin maranasan. Kasi ganoon na lang pag-ibig ng Diyos sa limutan, isinungkod niya kaysa isang anak, ang pangalan ng anak ng Diyos, para po tayo magkaisa sa pag-asa na yan. Lahat na kay Kristo mabubuhay. Kay Adan namatay po tayo. Dalila po ng Diablo si Adan, si Iba. Kaya namatay tayo ngayon. Maliwanag po sa 1 Corinthians in chapter 15, 21-22. Ganito po ang sinabi po ni Apostol Pablo, lahat na makikugnayan kay Adan mamatay, ngunit lahat na makikugnayan kay Kristo, lahat ay mabubuhay. Dahil sa isang tao na si Adan, dumating ang kamatayan sa lahat ng tao. At dahil din sa isang tao na si Kristo, muling mabubuhay ang mga patay. Dito. Sapagkat kung paanong tayong mga tao ay mamamatay dahil sa kaugnayan natin kay Adan, ganoon din naman dahil sa ating kaugnayan kay Kristo, tayong lahat ay muling mabubuhay. Amen. Itong pag-asa natin mga kapatid. Sumasakit man, marami tayong kapag-anak, marami tayong kaibigan, mahal sa buhay. Hindi po lahat sumampalataya, hindi po lahat talaga ay nakikinig ng aral ng Diyos. So, wala tayong magawa kasi hanggang lang po tayo sa pangaral, hanggang lang po tayo sa panalangin. Sana loobin ng Diyos, kapatid, asawa, kaibigan, kamag-anak. Sana po magkaroon tayo ng pananampalataya. Kasi nahayag na po ang biyaya ng Diyos sa lahat ng tao. Kaya sa Diyos, lahat ng tao maligtas at makalam ng katotohanan. Kasi habang sa ating katotohanan, anumang relihiyon magsilitawan ng sanlibutan, hindi po tayo malinla. Hindi po tayo, mga kapatid, nila maakit dahil sa ating katotohanan. Pero sa tao walang katotohanan, dahil pang ilan na relihiyon na ngayon ang iyong nasakupan sapagkat hindi natin ang katotohanan. So sana mga kapatid, tuwin ng Diyos, itong salita natin na pakinggan, bigyan natin ng pagkataon, tanggapin natin, marami pa tayong dapat malaman
at dapat gawin dahil po yan ang dahilan na noon pa lang ay kilala tayo ng Diyos maging anak niya. Kahit sa ating makasalanan, sa ating mga pagkukulang, pero alam na po natin na ang kamatayan ng Panginoon para po sa makasalanan. Pakinggan natin sulat ni Apostol Pablo, mga kapatid, in 1 Timothy chapter 1 verse 15. Ganito po sinabi ng Apostol Pablo, na parito si Kristo para iligtas ang makasalanan, at siya ang pinakamakasalanan, mga kapatid, ayon po sa Biblia. 15:16 dito po sa 1 Timothy chapter 1 15:16. Ito ang katotohanang dapat tanggapin at paniwalaan ng lahat, na parito si Kristo Jesus sa mundo para iligtas ang mga makasalanan, at ako ang pinakamakasalanan sa lahat. Ngunit kinaawaan ako ng Diyos para maipakita ni Jesucristo sa pamamagitan ko kung gaano siya katiyaga sa mga makasalanan. Magsisilbing halimbawa ang ginawa ni Kristo sa akin para sa iba na sasampalataya sa Kanya, na pagkakalooban niya ng buhay na walang hanggan. Kapatid, saan ba nanggaling ang ating pagkamit ng buhay na walang hanggan? Sa ating pananampalataya. Kasi kung wala tayong pananampalataya, wala tayong magagawa. Ito nga sa aming pananampalataya, hanggang sa panahon na ito, Kristiyano nga sila, bautismado na nga. So nasaan na po sila? Minsan mga kapatid, masakit man sa kalooban natin, pamilya, asawa, kapatid, kamag-anak, na noon na nakamta na po nila, nalaman na po nila ang biyaya ng Diyos, at sila po ay naging masunurin na po sa Panginoon. Pero ngayon, sumama naman sa salibutan. So, umiyak man ang puso natin, pero wala tayong magawa. Sa panalangin na lang po natin, matulungan po sila. Sana'y pagkaloob ng Diyos, babalik sila sa tunay na pag-asa. Hindi po pag-asa ng salibutan. Sa pag-asa ng salibutan may katapusan. Lahat ng bagay sa salibutan mawala po ito. Pati pag-asa ng tao sa salibutan mawala. Pero ang pag-asa natin sa Diyos, manatili po yan. Pero hanggang sa atin sa pag-asa lang din, wala tayong ginagawa na katuwiran, mahirapan din tayo sa paggamit ng pag-asa na yan. Ang pananampalataya, mga kapatid, ito po, lahat po na sumampalataya na binigyan ng buhay na walang hanggan. Nang tapat ang pasabi, dapat paniwalaan, si Kristo na parito para sa makasalanan. Kung ano mga kasalanan natin, mga kapatid, alam po natin ang kamatayan ng Panginoon para sa kasalanan. Pero nabaliwala lang po ang pagsakripisyo ng Panginoon sa krus. Tandaan po natin, mas pinalagaan ang sanlibutan kaysa pagtitiis ng Panginoon si taas sa krus, na uhaw, piniringan, sinampal, ilang labod, nagpasaan ng krus dahil po sa ating pagkamakasalanan. Hanggang ngayon, mga kapatid, nahayag pa ang biyaya ng Diyos. Hindi po uli ang lahat. Alam ng Diyos po na ganito ang pamuhay natin. Parang binabaliwala natin ang mga pagkataon. Itong mga video, nagla-live tayo, na kahit pa paano malalaman natin ang plano ng Diyos sa buhay natin. Alam na po niya ayon sa ating keywords kung sino-sino ang maging anak niya. Ang Biblia na patunay, mga kapatid, na ang kamatayan ng Panginoon para sa lahat ng tao. So dahil po na hindi lahat sumampalataya, mayroon talang mapahamak. Kaya tama sinabi niya sa Mateo in chapter 24, 40-41. Ganito po ang sinabi ng ating Kristo habang siya ay kasama ng mga apostol. Ito ang sinabi niya sa 24, 40-41 dito po sa Mateo. Pakinggan natin, mga kapatid, ang sinabi ng Panginoon Kristo. Sa araw na iyon, kung may dalawang lalaking nagtatrabaho sa bukid, maaaring kukunin ang isa at iiwan ang isa. At kung may dalawang babaeng nagtatrabaho sa gilingan, maaaring kukunin ang isa at iiwan ang isa. Kailan ito mangyari, mga kapatid? 39. Wala silang kaalam-alam sa mangyayari hanggang sa dumating ang baha at nalunod silang lahat. Ganyan din ang mangyayari sa pagdating ko na anak ng tao. Sa araw na iyon, kung may dalawang lalaking nagtatrabaho sa bukid, maaaring kukunin ang isa at iiwan ang isa. At kung may dalawang babaeng nagtatrabaho sa gilingan, maaaring kukunin ang isa at iiwan ang isa. Ito po, salita po ito ng Panginoon Kristo, mga kapatid. Ang Diyos po nagsalita dito sa bitan ng anak. So mangyari talaga ito. Kung ikaw ang maiwan, mga kapatid, kawawa naman tayo. Kung tayong maiwan, kawawa tayo.
maghinagpis ang buong sanlibutan. So ayun naman ng Panginoon, ganoon sana ang mangyari ng tao. So mangyari lang po yun sa mga tao na hindi po sila nagsitalima at sumampalataya ng Ebanghelyo tungkol sa atin, Panginoon Kristo. Ngayon mga kapatid, kumakatok lang ang Panginoon sa ating puso. Gusto lang ng Panginoon na maramdaman natin kung gaano kalaki ang habag, gaano kalaki ang pag-ibig ng Diyos. Binabaliwala kasi natin tulad ng isang mag-asawa sa libutan. Sakripisyo ang asawa sa pinapakita niyang pag-ibig sa kanyang asawa, pero binabaliwala pa rin ng asawa. At dahil ganyan, darating ang panahon din na ang pag-ibig ng kanyang asawa puot po ang maramdaman. Ang Panginoon hanggang ngayon pag-ibig po. Pero may katapusan po ang lahat ng bagay. Babalik siya na parang mangnanakaw na walang nakakaalam. Ito sinabi po mga kapatid, tanda po natin sa verse 42 dito sa Mateo, kapatid, walang nakaalam sa oras ng kanyang pagdating. Kaya maging handa kayong lagi, dahil hindi ninyo alam ang araw o oras ng pagdating ng inyong Panginoon. Ay mga kapatid, ang pinaka-importante, maghanda palagi ang kamatayan at ang oras ng pagparito walang nakakaalam. Maaring ang kamatayan ay mauna, maaring maabutan tayong buhay pa, pero dapat lang, handa na po tayo. Paano tayo harap sa hukuman kung sakaling may isagawa na ang hatol sa lahat ng tao sa buong sanlibutan. Mga kapatid, alam natin na ang Diyos ay makapangyarihan. Walang nakatago sa paningin ng Diyos. Lahat hayag saan man tayo paroon, alam ng Diyos kung anong klaseng tao tayo. Alam na po ng Diyos na tayo ngayon sa ating pamuhay kung ano ang ating ginagawa. Walang nakatago. Ayon po sa Hebreo in chapter 4 in verse 13, hayag ang lahat, walang nakatago sa paningin ng Diyos. Pakinggan natin 4:13 dito po sa Hebreo. Walang makapagtatago sa Diyos. Nakikita niya at lantad sa paningin niya ang lahat, at sa Kanya tayo mananagot. Nakikita sa paningin niya ang lahat, at sa Kanya tayo mananagot. Dahil ganyan, always prepare. Sana mga kapatid, ang ating anihin, buhay na walang hanggang, hindi kaparusahan. Sapagkat ang Biblia nagpapatunay, tanda po natin na sa Kanyang kaliwa, doon ang mga kambing, at sa Kanyang kanan ang mga tupa. Ito'y matuwid. Ang kambing na ito ang mga masama. Pakinggan natin mga kapatid, dito tayo sa sulat ni Apostol Mateo, dito sa 25 verse 33 mga kapatid. Ito sinabi ng Biblia. Pakinggan natin. Pag ako na anak ng tao ay dumating na bilang hari, kasama ang lahat ng anghel, uupo ako sa aking dakilang trono. Titipunin ko sa aking harapan ang lahat ng lahi sa mundo. Pagbubukod-bukurin ko sila, tulad ng ginagawa ng pastol sa mga tupa at kambing. Ang mga tupa na walang iba kundi ang matutuwid ay ilalagay ko sa aking kanan. At ang mga kambing na walang iba kundi ang masasama ay ilalagay ko sa aking kaliwa. 34. Pagkatapos bilang hari ay sasabihin ko sa mga tao sa aking kanan, hali kayo kayong mga pinagpala ng aking ama. Manahin ninyo ang kahariang inihanda para sa inyo mula pa ng likhain ng mundo. So tama, ang sabi sa Pablo, sa Roman 8:29, na noon pa lang, bago tinatag ang sanlibutan, alam na po niya kung sino ang maging anak ng ating Panginoon Diyos. Itong sa kaliwa ang mga masama at ang itong kambing, at sa kanan itong mga matuwid. Lubin ng Diyos, kasama tayo dyan na mamay tayo ng matuwid, makasama tayo. At sinabi sa 34, pagkatapos bilang hari, sasabihin ko sa mga tao sa aking kanan, hali kayo, kayong mga pinagpala ng aking ama, manahin ninyo ang kaharian handa sa inyo mula pa nang likhain ang mundo.
Mga kapatid, ito mensahe ng Diyos para po sa atin. Sana po nakatulong po ito. Hindi po natin pinagmalaki, hindi po tayo nanira, hindi po tayo nagpapahina. Nagpapalakas tayo at pinapatatag natin ang mga bawat isa sa ating panampalataya sa aral po ng Diyos. Hindi po ito aral ng Apostolic Believers of Christ International, ito aral ng Diyos para po sa atin lahat. Sapagkat ito'y katungkulan natin bilang lingkod ng Panginoon sa Kristo, tayo po nangaral po ng patatag at magpalakas tayo sa nangina at patatagin natin ang nagpapatuloy sa paggawa ng kabutihan. So mga kapatid, ito po mensahe ng Diyos para po sa atin. Sana wag natin hayaan. Ito'y masayang mabaliwala po. Kasi itong hatol natin talaga, ito mga kapatid, ang salita ng Diyos natin na pakinggan. Sinabi ko na kanina mga kapatid, is John 12 verse 48. Nahatol sa atin itong mga salita ng Diyos natin na pakinggan. Sana po, maghayaan ng Diyos, na masaya lang po ito. Ito po ating daan sa dalangin. Na sana po ang salita na atin na pakinggan, ito magbigay sa atin lakas at magpapatibay na ating pananampalataya. Nalangin po tayo sa ating paghiwalay. Banal namin ang Panginoon, maraming salamat po sa iyong kabutihan sa araw na ito. Panginoon, yung salita ay papakalan sa buong salimutan, sa Facebook. Panginoon, ito po yung layunin sa bawat araw. Turuan mo kami na nararapat na pamuhay. Panginoon, yung salita, huwag mo hayaan masayang. Tatak mo ito, Ama, sa bawat puso't isipan. Ito magabay sa amin sa bawat araw. Mamuhay ng matuwid, mamuhay ng makadiyos at maayos sa iyong paningin. Panginoon, makasalanan man kami sa iyong paningin. Patawad po, Ama. Hindi namin naiwasan magkamali kami sa pag-isip na randaman. Panalita ito, pihadal namin kahilingan. Patawad po, Diyos. Musambayan ko po, Ama, sa aking mga pamilya. Lahat ng katingin na streaming sa Facebook, sa itong mga video, sa YouTube channel, sa Facebook, Panginoon. Live streaming, Panginoon. Ito, Panginoon, ibigay mo sa amin na pagkataon na matutunan namin ang tamang aral at sa amin yung banal na Espiritu. Magtuturo ng katotohanan, magpatatag ng bawat isa. Maraming salamat, Ama, sapagkat ito po rin kung magpakailanman. Lahat ng nakatingin sa live na ito, sa video na ito. Panginoon, bigay mo sana ang iyong salita sa bawat isa na ito hindi masayang at magtuturo palagi habang kami nabuhay sa libutan. Maraming salamat, Ama, sapagkat ito po rin kung magpakailanman. Punit Kristo ang tagapagligtas. Amen. Amen. Maraming salamat po mga kapatid sa lahat ng viewers natin. Ito po yung sa Tumaka Apostolic Believers of Christ International. Si Dito si Grace Mercy in peace. Be with Jesus Christ. Amen. Bye po.